Good morning mga ka-viewers. Good morning, Dodong. Good morning, good morning. Ang isa doon huli na naman sa kanyang bangs. And unang-una po sa lahat, pasalamat muna kami sa lahat ng mga viewers namin, mga subscribers na patuloy pong nanonood sa aming mga videos, sa pag-like, sa pag-comment, at syempre sa pangungumusta din sa amin. Ayan. So, walang sawang pagtangkilig Sa aming mga videos. Lagyan mo naman ng energy, Dodong. Parang sleepy siya. Sleepy ka pa? Yung isa doon, oh. Parang tigil. So, ayan po. Monday morning today. Para na po kaming, ang spring na, no? Oo. Hindi, I mean, para na kaming forecaster ng dito, panahon sa Regina araw-araw. Sinasabi namin kung ano yung lagay ng panahon dito. Siyempre, sabi nga nung iba, at least na-update daw sila kung anong mga nangyayari dito sa Regina. Kasi naman, alam naman din nila yung mga taga dito sa Canada na talagang usual lang. Ganito yung buhay dito. Walang masyadong activities dahil nga malamig pa. So, anong update na dong? Yung update ngayon, dahil Maganda. Lunes, papasok tayo. Oh. Tsaka positive 1 lang po ngayon ang aming temperature. Tapos minus 3 ang aming real feel. At meron tayong may lumiko bigla. Mamadali siguro to. Ayan, marurot. Mamadali. Lunes kasi. Yan ang mga driver. What? Ito talaga. Spring na po talaga. Ang sabi nung nakaraan sa forecast, magkakaroon ng snow, pero kahapon ulan-ulan. So ganun po yung panahon namin dito, no? Talagang pabago-bago siya. Kahit na nakalagay sa forecast na mag-snow siya, gaya neto, hindi naman nag-snow. Kahapon, umulan. Oo, ulan lang. Yan, yung ating mga school bus. Biglang nawala na yung mga yellow dyan sa sa school. Bakit naka-off to? Ano nangyari dito? Ang alin? Ilaw. Hindi mo napapansin to. Baka nasagit mo. Every time na mag-drive ka, check mo yung sakyan. Abangan natin yung pagtubo ng mga dahon-dahon nito pagka spring na talaga. May iba na yung kulay ng paligid Alis na natin. matunaw yung Wala na, manipis na. Lalo na mamaya, pag medyo mga hapon na. Buti na ngayon, wala na ditong tubig Pag hapon dito, Diyos ko, pag tumatakbo kang 70. Pag tumatakbo ka ditong 70, itong daan na to, para kang naliligo sa ulan. Kasi yung talsikan ng tubig, ayan. Nagtubig na yung ating mga creek, Dumaan lang po kami dito. Ang aga-aga mag-wine si Dadong. Akala ko martini. Ang aga namin, 'di ba? Di kasi naubusan na kami ng Naubusan na kasi kami ng red wine. Wala yung gusto naming red wine. Ito lang yung available. Uy, gravy. Tatlo ged? $50 lang naman yung apat. Pati dito sa wine, meron silang discount.
10% din, sayang din, diba? Na? Doon na, okay na yan pa. Wala na tayong bibilhin. Diyan lang naman Roscato. Hindi naman. Wala na. Ito na yung mga red wines. Pangit. Oo, ito para siyang suka. Tara, bayad na tayo. Ayan, nakachamba po kami ng autumn crisp. Favorite ni Madam. Parang maliliit na pa. Okay lang yan. Okay lang. Ito maganda oh, parang hinog na. Bihira lang kasi itong Bakit ganitong naman klase. pag hinog na O, sige. So, yung mandarin, kahapon lang dito din kami. Kaso lang, nalimutan niya yung wine. Mandarin pa? O, ito na lang muna. Sunod na lang yung mandarin na. Kasi baka mami, hindi na naman makain ng beng-beng. Bayad muna tayo. Ayan po. Grapes lang po yung nabili namin. Kasi Dadong, yung kanyang meron siyang pipino at uy, kumakain. Saka may red wine. Toast na tayo ng ating flour para sa pulburon. Yan, ready na siya. 12 minutes na siyang nakasalang. Yan. Ilagay ko na lang siya sa low. Tapos lagyan na natin yung ating powdered milk. Add na natin yung powdered milk. Ayan, 2 cups din yan. Yung flour natin, 2 cups din. Ayan, i-combine ng mabuti. Tapos yung ating sugar. Bango. Add na rin natin yung kasoy. Yan o. Taktakan lang natin ng konting asin. Sarap pala ng kasoynis kasama ng pulburon. Yan, add na po natin yung ating butter. Yan ang ating butter. Mix lang natin maigi para mag-incorporate siya. Yan, enough ko na kasi dapat warm lang eh.
Pwede siyang buuhin na yun, no? Lasang butter na eh. Ganda. Yan. Oh, try natin siya dyan. Kung buo. Op, bitaw. Uy, bitaw. Yun. Try pa natin isa. So, ginaganon ko lang siya, oh. Punuin ko siya. Tapos, i-push ko siya dyan. Sa spatula para mabuo. Yan, oh. Yan. Tapos, pantayin mo lang. Yan. Tapos, yan. See? Ay, hindi buo. Hindi ko na-push maigi. Diba? Napuno ko yung unang layer, oh. Ay! Pag binibidyohan ko na wawarak. Pinapahiya ako nitong aking, pulburon na. Yan, push lang siya ulit para mabuo. Yan. Tapos, balik. O, oh, diba buo? Yan. Tapos, lagyan ko na lang siya ng wax paper sa taas. Para sa isa pang layer. Ayan. So, nilagyan lang natin siya ng wax paper. Tapos, ayan na ang ating pangalawang layer. Ooh, kompleto na. So, another layer ulit. Last one. Ano? Yan. Press lang. Tapos, ayun, nabuo na siya. Then, lagyan natin dyan. Ooh, diba? Buo. Nabuo kaya yan? Oh, yun. Manipis. So, ilang piraso yung nagawa ko? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 33. 33 pieces sa 4 cups. So, ayan siya. Lagay muna natin sa fridge para mabuo. Yan, lutuan muna natin si Madam ng kanyang pansit canton. Ingat muna tayo ng tubig. Si Denise kasi, pagka yung nakatikim yan ng pansit canton, parang naka-jackpot yan. Gustong-gusto niya yan. Kasi minsan lang siya nakakakain. Kasi di ba kahapon, namili kami. So, meron siyang sinama sa groceries namin. Ayan o. Nag-iisang pansit canton. So, feeling niya parang special yan. Kasi bihira lang niyang nakakain yung mga ganong klaseng mga ganong klaseng pagkain. Ayan, pakita ko pala yung pulburo na ginawa ko. So, ito na siya. Yung 3 layer, ayan na lang. Kasi sobrang sarap. Para siyang, hindi totoo, para siyang Goldilocks na may kasoy na klase ng polvoron. Tapos, wala lang kasi akong cellophane. Ayan, kaya, ganyan lang siya. Galing to sa fridge eh. So, try po nyo. Ang sarap. Pwede siya pang baon. Pwedeng, alam mo yun, pang after kumain. Ang sarap niya. Tapos, kape-kape ka. Pang merienda, diba? Pang dessert. Sarap. Bing-bing, ah! Si Denise nakailan din to eh. Si Denise ang daming nakain nun eh. Tapos update, charan. Ganado si Denise dito sa croissant na to. Ayan o, ilan na lang. Nagbaon lang si Dadong ng isa, tapos... I just ate 2 today. Oo nga, pero kahapon nakailan ka? 3? 3. Oo. 2 lang sila ng papa niya. Tapos si Dadong kanina kumain ng isa. Pinari sa kape. Tapos baon niya isa din. Ayan. Nandyan. Ilan lang piraso na tira. Ito pala yung ulam namin kanina. Oh. Ginisang mustasa na nilagyan ko ng konting karne. Tsaka may egg. Para siyang ampalaya. Na ginisa. Masarap. Tatry ni Denise yung pulboron. Ayan o. Buo siya, diba? Try mga beng.
Para masahod. Oh, ha? Tingnan nyo naman, oh. Hindi siya sumabog. Sarap tingnan. Yummy. Sa sunod, itry natin, Beng. Ibang flavor naman. Na? Successful yung aming pulburon, na. Masarap siya. Yan. Ilagay ko yung, ilagay ko yung recipe nito sa description box. Kung sino yung may gustong mag-try. Para hindi na kayo bumili. Ayan. Medyo mahal lang dito is yung powdered milk lang. Pero sulit. Ito na po yung special na merienda ni Denise. Peng, ito na, oh. Bihira lang naman to nakakakain ng ganito. Kaya pinagbigyan ko na. Damihan mo inom tubig, Beng, ha? Ay, tsaka, Beng, may nabili kami ni Papa na grapes. Ang gusto mo. Opo. Oo, Beng. Nagtaka nga ako bakit meron doon. Dalawa yung binili namin. O, bihira lang po kasi yung autumn crisp na yan eh. Tsaka, syempre autumn, dapat autumn din siya, diba, lumabas. Eh ngayon, ewan ko, merong stock, ang dami. Kasi winter na eh, diba? So, dapat wala na. Nung nakaraan kasi, mga ganito panahon, walang ganun. So, nakakatuwa. At gusto ni Denise yung ganong klase ng grapes. Ayan, ready na yung kanyang pansit canton. Ayan. Ito po yung ulam namin ngayong gabi. Ayan, ginisa ko muna yung pangsigang natin. Mas maganda kasi yung igigisa mo siya sa kamatis, sibuyas, tsaka bawang para gumanda yung kulay. Ayan, o. Kasi diba, pagka yung diretsuhin mo siyang laga lang, parang maputla. Ayan. So, pwede na yan kasi naiga na. Lalagyan ko na siya ng sabaw. So, mix natin yung sabaw. Ayan. Diba, ang ganda ng kulay niya, no? Kasi nagisa siya sa kamatis. Kuluin lang natin. Yung pala, hands up yung mga nanay dyan na hirap din mag-isip kung ano yung uulamin araw-araw. Kasi ako, ang hirap ay mag-isip, no? Kung ano yung schedule ng ulam araw-araw. Kasi, kagaya niyan. Parang nung isang araw lang kami sinigang, yung nilaga, tapos, ayun, minsan pritong pork chop. Si Dadong naman kanina, dahil nagsawa na siya sa pork, ayan, nagpa-prito ng catfish. Si Denise naman kumakain yan, basta meron siyang crispy fry. Tsaka iniinit ko lang pagka halimbawang medyo malamig na, ini-air fry ko siya. Kaya, ayun, napunta tayo sa sinigang. Dito, ano din eh, para-paraan lang kung ano yung, halimbawa, available na gulay sa ref. Kung ano lang yung nandyan, na pwede sa sinigang, yun lang din yung gagamitin ko. Hindi naman na, hindi ako magsisinigang dahil walang ganito, walang ganyan. So, kung halimbawa nandun lang is okra, o kaya merong bok choy, pwede na yun, basta meron lang sinigang mix. So, ganon. Ganon po dito yung ginagawa namin para-paraan, para lang kagaya neto. Ewan ko kung kakasya pa to. So, kung kukulangin ako sa paasim, dahil meron naman akong lemon, yan, dinadagdagan ko na ng lemon. Tapos, syempre, daan lang sa timpla. Meron pa pala. Ay, hindi. Sinigang sa bayabas pala to. So, ganon. Nangyayari niyan. Sinigang sa onting tamarind at ano yan. Maghanap muna ako pala. Baka meron pa akong makitang powder. So, yun lang yung powder ko pala. Kailangan ko ng dagdag na paasim. So, yan o. Dahil kulang yung powder natin. May lemon. So, daanin na lang natin sa timpla. Tapos, may patis naman. Ayun. Talo-talo na yun. Pwede na yun. Tsaka may ano naman na pala. Meron na palang
kamatis yan. So, medyo maasim na yan. So, ganun. At, meron akong ilalagay lang. Ito, oh. Anong tawag dito? Radish. Radish. Tapos, meron lang akong bok choy. Yan, meron tayong bok choy. Medyo nanilaw na, pero tanggalin ko lang yung dilaw na mga dahon. Tapos, meron tayong mga baby okra. Malapit na po siyang maluto. Lalagyan lang natin siya ng half lang na pork cube. Ayan, oh. Masarap din yung sinigang na konti lang yung sabaw, no? Kasi pag nasobrahan ng sabaw, parang wala ng lasa. Dati parang iniisip ko na pag nakapunta ko ng ibang bansa, parang parang feeling ko parang nagiging social yung mga tao, ganyan. So, depende naman siguro sa tao yun, no? Pero, kami ni Dadong napunta dito, parang nakokontento ka kung ano meron lang. Totoo. Parang hindi mo na kailangang mamili ng mga material na bagay na yung para sa sarili mo, kundi para na lang sa anak mo. So, ganun yung natutunan namin. Ang dami kong nakwento, So, yun. Ayan, no. Para-paraan, ilagay natin yung gulay, yung radish, tsaka yung ating okra. Kasi malambot na yung aking buto-buto. Ayan, diba? Ang sarap, no? Akala mo yung ano siya, para siyang gabi. Pero radish yan. Tapos wag lang natin masyadong damihan yung sabaw. Kasi mawawalan siya ng lasa. Tapos, lagyan na natin yung tamarind powder. I think okay na to. Ang dami niyan kasi meron na siyang kamatis. Pangit naman kasi yung sobrang asim ng sinigang. Gusto ko yung tama lang. So, yun, oh. Kuha muna ako ng, ano pala? Yung sili. Alam nyo ba yung sili na ginagamit namin? Ito pa yung harvest namin. Ayan, no? Diba? Ang tagal niya maubos. Hanggang ano na siguro to? Baka hanggang summer na. Baka may matira pa kami. Mahal din kaya yung ganito. Diba? Yan. Tumutulog pa. Nakahugas ko lang yun. Nag-yellow kasi. Sarap. Mukha ko parang nangangasim na. Tikman natin kung ano lasa ng ating sinigang. Sarap. Uy, masarap siya. Feeling ko lang, kung dagdagan ko ng sabaw, kailangan kong magpiga pa ng konting lemon. Pero, ayan, kasi yung sabaw natin. So, yan. Yung bok choy na lang yung kulang. Timplahan na natin ng patis para habang lumalambot siya, meron na siyang lasa. Pero ang dami. Maglasang puro ano na to. Puro dahon. Huwag ko na iubos. Lahat na natin. Gilid lang. Para kita pa rin yung karne. Ayan mo. Kasi pag kumulo na yan mamaya, iimpis naman na itong ating bok choy.
Yun nga yung nasabi ko nakaraan, madalas na ginagamit namin dito sa mga sinigang o kaya sa mga nilaga, pechay or bok choy na lang kasi mahal nga yung kangkong dini. So, ito yung paborito na namin. Panlagay sa may sabaw. Kasi mas mura. So, yun. So, paluto na yung ating ulam. Hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood ng mga videos namin, sa mga subscribers namin, sa mga viewers, silent viewers, ayan, sa mga nagko-comment, nagla-like ng mga videos namin. Maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Pa-subscribe na lang po sa aming channel. At wag po sanang kalimutan, pakiclick po yung notification bell para updated po kayo sa mga sunod na mga videos po namin. Maraming salamat! Bye-bye! Yan, ang bango ng sinigang!